Yung di umano'y nagtangka sa buhay nito pong si Ramil Madriaga ay nagpanggap pong manlalaro ng basketball sa loob ng kulungan, kaya marahil nakaligtas po ito doon sa mata ng mga jail guards. Ang nakakapagtaka lang dito mga tol, paano siya nagkaroon ng ganong jersey at paano hindi napansin ng jail guard na siya ay nandoon sa labas ng detention. Kasi nasa hallway ito, inabangan di umano nito si Ramil Madriaga matapos na merong dumalaw kay Ramil Madriaga. At ang isa pang ang kwento dito ayon kay Attorney Raymond Palad, ito daw po ay kapapasok pa lamang sa kulungan. Nasa 2 linggo pa lamang daw po ito sa loob ng kulungan ng kanya pong pagtangkaan noong March 3, 2026, ito pong si Ramil Madriaga. Kaya sa ngayon, sinasabi po nitong si Attorney Raymond Palad, ang abogado ni Ramil Madriaga, na doble ingat na po itong si Madriaga. After all, talagang yan ang ino-observe ni Madriaga simula po nung naghayag siya ng salaysay against Vice President Sara Duterte na isinapubliko noong November 29, 2025. Tapos meron pang sinasabi itong si Attorney Palad na tinangka daw po ng kampo ni Duterte o ng mga Duterte, aywan ko kung sino pong supporter niya ang lumapit po sa asawa nitong si Ramil Madriaga para daw po kausapin na willing silang magbayad kahit 500 million or 1 billion or name your price. Huwag lamang daw pong tumistigo itong si Ramil Madriaga sa impeachment laban kay Sara Duterte. Ito pong balita na ito mga tol, actually, matagal na rin alam ito ni Pebbles Talaquera. Ang galing nga, ano? Kasi si Pebbles Talaquera, nakakadirekta po ito kay Ramil Madriaga sa pamamagitan ng kanyang pagdalaw doon at sa pagbibigay naman ng sulat nitong si Madriaga sa kanya. Sinambit na po ito ni Ramil Madriaga sa sulat kay Pebbles Talaquera at ito po, basahin natin bago tayo magpatuloy sa pakikinig naman ng interview kay Attorney Raymond Palad. Sabi po dito ni Pebbles Talaquera, 5 oras ang nakakalipas sa kanyang Facebook page na Pebbles Talaquera 6NA. Sa sulat sa akin ni Caramil Madriaga at yung statement ng lawyer ni Caramil, mababasa nyo yung 500 million na sinusuhol sa wife ni Caramil at taga San Sebastian yung kumausap sa wife ni Caramil. Aalamin ko nga kung sino. Nasa sulat din ni Caramil na nakikiusap siya sa akin na matulungan ko siya na mabawi yung pera na binayad nila kay Mayor Fred Pujeda, na kinausap sila na kaya ni Pujeda na mapawalang bisa ang kinaso ni Roque basta magbayad lang sila ng 16 million pesos. Nangyari ang meeting nila sa isang restaurant sa Trinoma kasama ang isang lawyer. Saka na daw po papangalanan nito pong si Pebbles Talaquera. Sabi ni Fred Pujeda na hanggat nasa DOJ pa lang yung kaso, maglabas na sila ng pera para mahugot yung papel ni Caramil. Ayaw ni Caramil kasi gusto niyang harapin yung kaso pero nag-aalala ang wife niya kaya binenta nila yung mga gamit nila pero kulang pa. Kulang pa din yung nalikom nilang pera. 16 million pesos ang hinihingi ni Mayor Fred Pujeda. Ayun po dito sa binabasa kong post nitong si Pebbles Talaquera. Pero 9 million lang ang nalikom nilang pera. Kinuha pa din ni Mayor Pujeda yung pera at sinabi niya na gawa ng paraan ng kaso ni Caramil. Kaya isinangla ng wife ang bahay nila. Ngayon, nung pagkabigay ng pera kay Pujeda, ng ina niya, minura na ni Pebbles Talaquera, kinabukasan hinuli si Caramil. Kaya na-stress yung wife ni Caramil at tinanong si Pujeda na akala ko pa kaya niyong ipadismiss ang kaso ng asawa ko, bakit po hinuli? Ang sagot ni Pujeda, hindi niyo kasi binigay ng buo yung pera. Yan ito pong binasa ko ay akusasyon naman. Ewan ko kung sino po itong si Mayor Fred Pujeda. Yun po dito kasi inaakusahan o sinasabi ni Caramil Madriaga sa sulat po na ito bahagi ng sulat na ito na ipinakita nitong si Pebbles Talaquera na meron pong pagtatangkang kikilan. Kasi basically yun yung pamilya Madriaga para lamang daw po ma-dismiss na yung kaso sa DOJ level pa lang. Pero alam naman natin
na hindi na po ganyan yung nangyari sapagkat sa ngayon nakakulong na nga po itong si Ramil Madriaga sa kasong kidnapping at ito po ay dinidinig sa Manila Regional Trial Court. Pero ang mga issue po na yan, mas alamin po natin, partikular yung pagtatangka sa buhay ni Ramil Madriaga ng isang kapapasok pa lamang na detainee sa Manila City Jail annex sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City. At saka yung sinasabi na panunuhol para lamang daw pong wag tumistigo si Ramil Madriaga sa impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. Pakinggan po natin ang interview kay Attorney Raymond Palad dito, mga tol. Did I get that right, sir? There was an apparent threat against your client, si Ramil Madriaga, doon sa Camp Bago Diwa. Can you run us through what really happened and what you know? Ang base to dun sa salaysay na binigay niya sa NBI is that ang kanyang free time para maglakad-lakad, lumabas na sa jail is 5 to 6 p.m. Mhm. So by that time, dapat wala nang ibang mga PDLs na naglalakad dun sa area. Arrangement na doon sa warden na yung general population merong time na nasa labas sila, si Ramil naman nasa loob ng selda. Pagkatapos nung marami, saka naman siya papasok, maglalabas. Yun yung free time niya na mag-ikot-ikot. That was 5 to 6 yung allotted sa kanya. Magkaiba sila, Paglabas niya may iwasan, kumbaga, parang gano'n. Yes, ganun po yung naging policy na pag may mga Oplan galugad doon, no, hindi sumasama sa general population si Ramil for safety, no? So itong nangyari nung March 3, 5 o'clock, around 5 o'clock, nung palabas na siya doon sa second gate, yung control gate, may nagtatagong lalaki daw doon sa gilid at paglabas niya, bigla raw binuksan ng lalaki yung gate at kinumpronta siya. And then, alam mo yung action na parang tinutusok-tusok siya sa tagiliran ng daliri. And then, alam mo yung parang naghahamon ng away. Tapos, and then nung tinutok sa tagiliran, and then nung parang may dudukutin sa likod yung lalaki, bigla na raw tinulak na malakas ni Ramil doon sa grills sa sa gilid nung kaya binabanggit siyang tinulak niyang papalayo at nagsisigaw siya ng tulong sa guard and then nagresponde yung mga jail guard. Ang base doon sa report ng kasama ko sa akin na nag-visit kagabi, yung detainee na yon supposed to be nasa loob ng selda. So nung tinanong ko bakit nasa labas yan, ang base sa investigasyon is that nag-disguise daw itong lalaki ng naka-basketball uniform. Kasi ang mga PDL na yan, naka-yellow yan, kagaya na sa screen. Basketball uniform daw to, at nung pinapasok na yung general population, hindi daw po pumapasok sa selda, nagabang doon sa isang sulok na malalapit doon sa selda ng Delta 5 and 6. At nung kompronte niya si Ramil, tinutulak-tulak niya, sinusundot niya sa gilid ng daliri niya, papunta doon sa isang sulok. Doon na sila nagkaroon ng minor confrontation nung maramdaman ni Ramil na parang bubunutin, may bubunot sa likod. Bigla niyang tinulak at nagsisigaw siya. Then nag-respond yung mga jail guard at pati yung warden. At nagtatakbo daw yung detainee sa selda niya. And then, of course, nagpalit na ng kanyang PDL shirt. Pero, na-identify siya ni Ramil doon sa mga photos na pinakita ng BJMP kung sino yung tao na apparently nakalusot doon sa security at inabangan siya doon sa gate na yon. So, sino po yun? Isa pong PDL na 2 weeks pa lang from Pasay. And upon investigation, Nagtataka talaga tayo dito, mga tol. Nakakapagtaka tong sitwasyon na ito. Ang Manila City Jail Annex na matatagpuan sa Camp Bagong Diwa, kampo ng mga pulis, kaya po nandyan yan, mga high-profile inmates ang nandyan, katulad po ni Arnulfo Teves. Kung matatandaan ninyo, noong nakulong si Norman Mangusin, una, at talagang kilalang-kilala siya ng internet kasi nagpakilala siyang pandemic hero, dyan din po siya ikinulong, no? At marami pa pong mga high-profile inmates ang kinulong dyan. Ibig sabihin, hindi ka makukulong dyan kung ikaw ay ordinaryong inmate lamang. At paanong nangyari na mula sa Pasay City Jail, mapupunta dito sa Taguig City? Ang nakakasakop po dyan ay Manila City Jail. Ibig sabihin, lahat po ng mga kumakaharap ng kaso sa hukuman na hindi pa convicted at high profile, diyan po kinukulong. Hindi po doon sa
Manila City Jail na main. Meron main pero kung talagang seguridad ang pag-uusapan, dinadala po dito sa Camp Bagong Diwa, Manila City Jail Annex. At ito pong nagtangka kay Ramil Madriaga, hindi po galing sa Manila City Jail main, kung hindi sa Pasay. No? Yun ang nakakapagtaka dito. At ano kaya yung kaso na kinakaharap nitong tao na ito para siya ay ilipat sa Manila City Jail Annex at makasama dito po sa area nitong sina Ramil Madriaga. In short mga tol, misto lang merong kumilos dito para itong tao na nagtangka kay Ramil Madriaga ay mapalapit kay Madriaga. At isa pa, sasabihin dito nitong si Attorney Raymond Palad, mawalang galang na po sa ating mga kasundaluhan, hindi naman lahat at ang kilos po na ito ay hindi naman kumbaga dahil sa pagiging kamag-anakan ng sundalo. No? Kasi sinasabi dito ni Attorney Raymond Palad na ito pong nagtangka kay Ramil Madriaga ay galing daw po sa pamilya ng mga sundalo. O, tuloy po natin ang pakikinig po dito. Pamilya daw po ng mga militar, sundalo, yung pamilya nito. And because of what happened, nag-decide yung BJMP na yung kasamahan ng detainee na yon, buong nasa selda, inilipat na sila sa ibang floor. Wala na silang, mahirapan na silang pumasok doon sa second floor ng Delta 5 and 6, kung saan nakadetain si Ramil Madriaga sa yung mga co-accused niya. And dinagdagan na rin ng additional control gates. As in, bago tayo makapasok doon sa selda ni Ramil, 2 control gates ang dadaanan natin ngayon. Unlike dati, 1 lang yata. So, mas nagigpit po ngayon doon sa BJMP Annex 2 po. Ano yung kaso yung yung assailant? Ano po? Hindi ko po alam yung details pero galing daw ng Pasay. Tapos tinransfer doon sa Annex 2. So 2 weeks pa lang daw doon at hindi niya talaga kilala. So malaking lalaki daw Kaya nga si Ramil, hindi naman kalaki ang tao niya. Sa 5'3", 5'4" lang yan So because of that, sumulat agad kami sa NBI nung umaga ng March 4. And then March 4 ng gabi, mga around 9:30 hanggang alas 12 ng gabi, nagkaroon ng investigation, nag-view ng CCTV. Talagang nangyari yung konfrontasyon na yon between that detainee saka ni Ramil Madriaga. Napunan ko na Kaya hindi nila maitatanggi ngayon ito, no? Na meron talagang pagtatangka sa buhay nitong si Ramil Madriaga dahil hindi nagsisinungaling ang CCTV mga tol. Balik tayo kay Pebbles Talaquera ha. Ito po yung post ni Pebbles Talaquera. Tungkol naman po ito sa pagbanat ni Maharlika. Maisingit lang natin ito. Ha? Kasi masyadong maepal itong si Maharlika. Ayoko na sanang idamay sa live stream natin ngayon. Pero pinalalabas niya na parang gawa-gawa lamang yung mga nangyayari dito kay Ramil Madriaga. Kaya ngayon, hinahamon ni Pebbles Talaquera itong si Maharlika. No? Sabi dito ni Pebbles Talaquera, basahin ko lamang po Naka-caps lock, ang hirap basahin ito. Mukhang galit si Pebbles. Sabi niya, Maharlika Boljak Kokak. Di ba sabi mo may puting ahas ka sa loob ng BJMP? Sige, may tanong ako sa iyo. Ano ang totoong naganap noong pagtangkaang patayin si Caramil? Ano ang kaso nung taong gustong pumatay kay Caramil? Yan ang dapat natin malaman mga tol. Bakit kasi napunta yung tao na yon doon sa Manila City Jail Annex? Kaya dapat malaman natin kung ano ang kaso nun. Ano ang idinahilan nung taong gustong pumatay kay Caramil at bakit siya lang ang bukod tangi na nasa labas ng selda? Ano ang background nung taong gustong pumatay kay Caramil? Pakisagot, tanungin mo ang puting ahas mo na si Tebes. Naka-message din ni Roque at si Yenyen na asawa ng isang tao ni Tebes na si Nigel Electona na dating pulis at natanggal dahil nahuling nagbebenta ng bato. Si Yenyen ang puting ahas mo. Huwag mo akong etyosin na nasa opisina ang puting ahas mo. Pinalalabas mo na opisyal ng BJMP ang puting ahas mo. O sige, ilabas natin ang talino mo at power na marami kang connections. Another questions. Sino ang warden
nung time na dalaw ako kay Ramil Madriaga. Nung inalis yung warden na pinost ko dahil nagbibigay ng CP kay Miranda at Tebes, sino yung sumunod na warden na pumalit? Nagkaroon na naman ng aberya at pinalitan ulit. Sino at anong pangalan nung pumalit? Pangalanan mo lahat yung talagang nasa opisina ang puting ahas mo, o kung talagang nasa opisina ang puting ahas mo. Naging sinungaling ka na din ngayon. Parang ngayon lang nalaman ni Pebbles sa Lakera na sinungaling si Marlica. Joke. Kaya hindi ka na nanalo sa pinaglalaban mo, kundi sa kela mahal na Reyna, durog ka kay Libag. O yan, pakisagot, vlogger na may credibility, sabi ni Pebbles Talakera. Ngayon, siningit natin ito kasi mga tol, mukhang alam naman ni Pebbles Talakera kung ano yung background ng taong nagtangka sa buhay nitong si Ramil Madriaga. Kaya yan yung aabangan natin eventually kung ito po ba ay sasabihin ni Pebbles sa kanyang Facebook page. Pero kasi dito sa interview kay Attorney Palad, hindi niya po alam no? Wala po siyang idea tungkol po sa background nung nagtangka di umano kay Ramil Madriaga. Tuloy po natin ang pakikinig dito mga tol. Ito yun Hindi daw, wala ko sa pinarating sa akin report yung kasama ko kung inimbestigahan yun. Ang ginawa na lang, inilipat yung kasama ng detainee na yun at buong selda sa ibang floor na ho. At doble sigurado na po ang pinapatupad doon kay Ramil, mas maigpit po ngayon yung ginagawang pagbabatay sa kanya. Pero Tony, may na-recover ho ba doon sa isang PDL? Kasi sabi nga ninyo, parang wala na ho kasi sabi ko nga, nung nagsisigaw si Ramil ng tulong sa guard, biglang tumakbo yung PDL sa loob ng selda niya. Hindi na natin alam kung meron siyang itinagong gamit. Pero ang malinaw doon is nag-disguise ito ng pang-basketball uniform kaya hindi siya pumasok doon sa selda during the time na dapat na doon sila sa loob ng selda. So nakapagtataka, bakit siya nandoon at inaabangan niya si Ramil? Ang kwento ni Ramil is, alam mo yung parang binubuyukang away, tapos nung merong may dudukutin na, pumalag na si Ramil at tinulak niya at nagsisigaw na siya humingi ng tulong. Yun po yung nangyari kahapon doon. Wala silang exchange of words. Kasi normally, pag may lalapit, hoy, ganun. Wala daw. Mabilis lang yung pangyayari. And then when I asked the NBI na nag-interview kagabi, nakuna ng CCTV, ang naka-view is yung NBI. Although hindi ganun kalinaw, pero sabi nila, nagpang-abot, nagkadikitan yung mga katawan at nagkaroon ng konting komosyon. At kaya nga ho doon, ang ginawa ng NBI, doble security na po yung ginagawa ngayon doon sa pagbabantay sa kanya. Ho. Pero kung sa konfrontasyon, wala pong nababanggit sa inyo si Mr. Madriaga na kahit anong binanggit ng taong yon na whether we're looking for anything that would give us any indication as to what bakit? What it was all about. May kinalaman ba sa mga filings ni Mr. Madriaga? Wala akong salita. Nagulat na lang si Ramil na nung habang sinusundot-sundot siya sa tagiliran ng daliri nung tao, tinutulak siya papasok doon sa isang sulok nung second floor. At doon na nga pumalag si Ramil nung makita niyang parang may bubunutin lang daw sa likod. And then hinawi niya at tinulak niya papalayo at tumingi na siya ng tulong sa mga jail guard. So nakapagtataka nun, bakit siya nandoon, di ba? Bakit niya inaabangan yung tao at naka-disguise pa siya ng basketball uniform? When in fact, dapat naka-yellow PDL shirt yan, kagaya po ng suot ni Ramil. Every time na dadalaw kami dyan, lahat ng PDL dyan, naka-yellow yan. Ito, nagpanggap na basketball player, kasi naglalaro din ng mga basketball yung mga PDLs dyan. Minsan, kalaban nila yung mga jail guards. Nag-disguise daw. At talagang inabangan si Ramil dun sa harap ng selda niya paglabas. But you would suppose, sir, that In short mga tol, planado. At mukhang yung plano na yan, talagang hindi lang isang linggo o 2 linggo. Kasi yung mismong impormasyon dito po sa nagtangka di umano kay Ramil Madriaga, ang nagsasabi na parang hindi po ito biglaan Biruin mo, from Pasay, nakakulong siya doon, itatransfer siya sa Manila City Jail sa loob ng Camp Bagong Diwa. Dito, hindi po ito ordinaryong pangyayari mga tol. Tingin ko may mga sangkot po ditong taong gobyerno. Hindi mangyayari na makakalipat itong nagtangka kay Madriaga ng ganun-ganun lamang.
meron talagang nag-facilitate ng paglipat dyan. Kaya dapat yan ang alamin, partikular ng NBI kasi nasa pag-iimbestiga ngayon ito ng NBI dahil lumapit na po itong kampo ni Ramil Madriaga sa NBI at humihingi ng tulong tungkol po dito sa pangyayari na ito eh. Nagkaroon na nga ng initial investigation as explained ni Attorney Palad, di ba? Na nung gabi mismo na yon, nagpunta na doon ng NBI at particular tiningnan na yung CCTV at positive. Nakita talaga sa CCTV na nagkaroon ng komosyon, kitang-kita po doon yung lalaki at ang nakakapagtaka nga, inuulit-ulit ni Attorney Palad, bakit natatangi siyang hindi nakasuot ng PDL uniform at instead ang suot niya basketball uniform. At yon hindi magagawa ng isang ordinaryong inmate or PDL lamang nang wala pong kasabwat ng mga taong gobyerno diyan po partikular sa BJMP. Malalim na investigasyon dapat ang gawin dito at lahat ng may mga kinalaman o sangkot dapat mapanagot administratively and if possibly criminal. Ano? Kasi alam naman natin na ang BJMP is governed by internal rules at kung sakasakaling sila po ay lumalabag doon, administratively pwede po silang kasuhan at maaari po nila itong ikatanggal sa serbisyo. At kung sakasakaling merong kriminal na pananagutan, ayon po sa ating revised penal code, depende sa makikita no, ng mga nag-iimbestiga, ay sana kasuhan din para po meron namang kaukulang pagkakakulong. Kasi pagkakatanggal lang sa serbisyo, if ever, or suspension or demotion, yung posibilidad sa administrative case, kung merong kriminal na akto, dapat makulong din po kung sino man ang mga sangkot dito. Tuloy po natin ang pakikinig. But well, it is a high security detention center, and you'd suppose that people are heavily regulated there in their entry and exit sa mga selda nila. Do you have any suspicion as to whether or not this had any markings of an inside job or any cooperation from Ayan na. detention officers? Hindi ho kami pwede magkuklod ng ganyan. Ang alam lang namin is that Tama naman yung sagot ni Attorney Raymond Palad. Pero ang public tayo, iniisip na natin yan. No? At wala namang pipigil sa atin dahil karapatan natin magbigay ng opinion. As long as wala naman tayong partikular na inaakusahang personalidad yan, in general, tayo'y nagtatanong. Kaya walang masama sa sinasabi natin, mga tol, wala rin tayong nilalabag sa batas. Pero syempre sa parte ni Attorney Raymond Palad, hindi niya pwedeng i-conclude yung ganong pagkakataon dahil parties involved po sila rito eh. No, kaya dapat nating unawain na kahit merong alam itong si Attorney Raymond Palad sa mga bagay-bagay, ikikip niya lang muna yon sa kanyang sarili. Kaya nga, hinihiling natin kung sakasakali na si Pebbles Talaquera, total, talagang pag nagsalita si Pebbles, makatotohanan eh. Isama niya na yung paglaladlad kung ano po ba yung background nitong taong nagtangka kay Ramil Madriaga, ano ang kaso, at kung alam niya rin, sino ang posibilidad na nag-utos dito para pagtangkaan itong si Madriaga. itong mga nakaraang buwan na mula nung i-execute yung affidavit niya noong November 29, may mga nagsasabi na sa kanyang mag-iingat siya dahil meron na siyang patong, merong reward kung sino makakapatay sa kanya. So from the time na lumabas yung affidavit na yun, nag-iingat talaga siya. Hindi ho siya nag-join sa general population. Ito lang talaga nagkataon na nung lumabas siya doon sa selda niya para mag-ikot-ikot dahil free time niya, ang alam niya siya lang, bakit may nakaabang doon na hindi dapat nakalabas yung taong yun. So merong intention talaga na nag-disguise, nagtago isang sulok ng second floor, inabangan si Ramil and parang pinoprovoke na magkaroon ng away. Or kung may bubunutin pa, buti na lang ho, mabilis din yung responde ng BJMP at napigilan po yung kung ano man mangyayari. Naimbestigahan ito ng NBI kagabi po. Hanggang alas 12 ng gabi sila ron. Wala ba kayong balak na mag-request ng detention facility na nag-iisa lang siya? Ang change po kasi ng detention facility, ang commitment order po niyan in-issue ng court. So any movement po ng PDLs, kailangan po ma-approve ng court yan kung ita-transfer sa NBI, sa Krame or sa Gunaldo. Kailangan ho may permission po ng RTC na nag-issue ng commitment order. Pero may balak kayong mag-petition ng ganun? Pag-usapan ho namin na mag-file ng appropriate motion sa court citing this incident. Nagbigay na rin po ng salaysay si Madriaga sa NBI
dinidetalye niya kung ano talaga yung nangyari, and we will use that in filing the appropriate motion po sa court na matransfer siya ng detention. Kasi marami na akong rumor na may patong siya kung sino makakapatay sa kanya, may nagbabanggit na 5 million, may nagbabanggit na 500,000. So, we take it seriously yung mga threat na yun sa kanya. Kasi alam mo naman dyan, may mga PDLs dyan na sa halagang 500,000 pwedeng gumawa ng crime yan, lalo na kung alam naman nilang masisentensyahan sila, di ba? Merong nag-aalala sa ating pahayag kahapon na bakit mo sinasabi yan? Binibigyan mo ng idea ang mga detainee para gawin kay Ramil Madriaga yung mga ganong pagkakataon. Ang sagot ko po sa kanya, alam po ninyo, kahit hindi ko po sabihin yan, common knowledge po yan. No? Kaya ko nga po sinasabi para mas maging aware ang publiko na gano'n ang nagiging kalakaran. In fact, ito na nga mismo nanggaling na kay Attorney Raymond Palad no? Na hindi posible na posible na ang isang person deprived of liberty dahil po sa kanyang kinakaharap na kaso, kakagat sa mga ganitong sitwasyon. Lalong-lalo na yung mga kumakaharap po sa mga seryosong krimen, ang kaparusahan, for example, life imprisonment o reclusion perpetua. Wala na pong mawawala sa kanila. No? Ngayon, kung hindi po tayo magsasalita dito at katulad din ng pagsasalita nitong si Attorney Raymond Palad, parang wala po tayong ginagawa sa katotohanan. No? Kaya wag niyong masamain yung sinabi ko po dito. No? Hindi po natin tinuturuan ang mga yan. Sinasabi lamang po natin yung katotohanan dahil yun talaga yung realidad. Na kahit sinong nakakulong, posible na tanggapin ang offer after all nakakulong sila at maaari silang hindi na makalabas sa kulungan. Kaya makakabuti ito para sa kanilang pamilya. That is the reality. Hindi lang sa akin ang galing. Ngayon, narinig na po mismo natin kay Attorney Raymond Palad. Will do another criminal act. Nandiyan ka naman na sa loob. So, nag-iingat nga. Mas maingat ko ngayon. Ang info pinarating sa akin ng kasamahan ko 2 na ata yung control gates bago ka makapasok sa selda ni Ramil. So, ang request namin doon sa NBI or sa management ng BJMP, wag nang dagdagan ng new PDLs doon sa selda ng Delta 5 and 6 po. Kayo, sir, yung papayag yung petition kung sakali man, saan nyo gusto ipalipat? I know it has to be approved by the court, pero saan nyo gustong ipalipat si Madriaga kung sakali? Well, we can request po sa motion na... Ay, mga tol, baka nagkakalimutan tayo. Huwag nyo sanang kalilimutang mag-like dito po sa ating live stream, mga tol. No? Malaki po ang maitutulong niyan sa ating programa para mas marami pa po kahit paano ang makapanood kay Top 1. Alam niyo naman na dito ako nakadepende sa number of views, no? Dahil wala naman akong ibang pinagkukuhanan. Sabi ko nga po sa inyo lagi, magagalit na naman ang mga basher sa akin dito, di nila matanggap. Hindi po ako bayaran at kahit tingnan ko kayo sa inyong mga mata, I could say na mamatay na ang bayaran 10 ng aking pamilya kung ako po'y binabayaran. Kaya sa pamamagitan po ng tulong ninyo, like, biruin ninyo, nanonood po sa atin, 700 plus, ang like pa lamang is 200 likes. Nakakalimutan nyo mag-like mga tol, paki-like po sana. Maraming salamat. Namin, pwede, nangyari naman na po ito dati, nung last year pa, nung panahon nung mga Bilibid 19, pwede yung mag-request ng detention sa NBI facility doon po sa Building 14, pwede rin po sa Campo Aguinaldo, pwede rin po sa iba pang facility na of course secured yung tao at a-attend sa hearing. So yun lang po, pero sa krami po medyo apprehensive si Ramil dahil nga meron daw siyang sad experience doon nung time na nahuli sila nung panahon ng kidnapping noong 2023. At kaya nga ang i-request siguro namin other facilities except ang krami po. Yun ang aming hiling sa korte and Saka according naman sa PNP, wala nang availability, no? 'Di ba si Senator Bong Revilla nga or former Senator Bong Revilla nagre-request na mailipat sa PNP custodial facility. Pero ang naging tugon una sa lahat bago po idinaya ng korte ay hindi na po available ang PNP custodial facility kasi ire-renovate po ito. No, dito yata ita-transfer yung panibagong headquarters ng PNP.
papatayuan po ito ng building. No, kaya kahit mag-request ito pong si Attorney Raymond Palad, hindi po yan magagrant. Pero ang maganda dito mga tol, dahil nga po sa naging experience na ni Ramil Madriaga, ayaw na po nila magtiwala sa PNP Custodial Facility. Kaya probably baka detention facility ng NBI ang talagang magbibigay ng kapanatagan sa kalooban nitong kampo naman ni Ramil Madriaga. Titingnan natin yan kung anong mangyayari sa mga susunod na panahon sapagkat nakatutok na rin po rito ang NBI, pero hindi rin naman basta-basta makakakilos ang NBI unless katulad po nung narinig natin na dapat merong recommitment order na i-issue ang korte para po mailipat itong si Ramil Madriaga to another detention facility. Will file the motion siguro as soon as possible po. Sa ngayon, habang nandun pa siya sa BJMP, doble dagdag security po yung control gates ang pinapatupad ngayon. Mhm. Mhm. Kumusta yung mga legal procedures na involving your client? Ano na po yung latest ngayon? Filean siya ng mga libel daw, kung ano na. Nagsampa si Ano po? VP Salutete ng perjury. Ito may mga kasong isinampa kay Ramil Madriaga. Kaya nga mukhang natataranta na yata ang kampo ni Sara Duterte kasi sa dinami-dami ng mga bumanat kay Sara Duterte at isa diyan, ito pong si dating Senador Antonio Trillanes, napakaseryoso pa ng mga akusasyon. Mas seryoso pa ang akusasyon ni Senador Trillanes dito kay Sara Duterte. Pero hindi siya kinasuhan ni Sara Duterte, natatanging ito pong si Ramil Madriaga ngayon ang kinasuhan, perjury. At yung ibang kakampi ni Sara Duterte, kinasuhan din si Attorney Raymond Palad at saka si Ramil Madriaga ng cyber libel, ipinail po sa City of Davao. Ito naman perjury dahil nga po yung affidavit ay ibinigay ni Ramil Madriaga sa Taguig City. Nung nakaraang araw, nagsampa naman po ng kasong perjury itong si Sara Duterte laban kay Ramil Madriaga sa Taguig City Prosecutor's Office. Meron pong legal explainer si Fiscal EJ tungkol po dito, no? Pero bago natin basahin yung kanyang legal explainer or point of view niya, pakinggan natin patuloy ito. Yung affidavit na yon na November 29, 2025, ang una kong atake sa amin dyan is that nag-file si Colonel La Chica ng cyber libel against Ramil Madriaga and me. Pinalalabas nila doon na cyber libel yon dahil sabi nga namin paano magiging cyber libel yun? Hindi naman nagpo-post sa internet yung isang detainee. Pero still, kinasuhan nila kami and even yung lawyer ng cyber libel, doon pa dinala sa Davao. Diba? Tapos number 2, itong perjury. Ito number ng perjury, ano na ho ito expected na to sa mga public official na pag meron hong demanda, may kaso, ang tendency ng mga government official natin, kakasuhan kita ng perjury, di ba? Laging yung kanilang defense mechanism na sinungaling yan, in fact, kinasuhan ko ng perjury yan, nang akala ata nila ma-intimidate nila yung tao dahil may kasong perjury, di ba? So, pag na-receive namin yung complaint, then sasagutin ho namin yan. And ang sabi naman ni Ramil, kung ano yung laman ng salaysay niya, doon sa affidavit niya, hindi magbabago yon. Baka ma-expound pa yon. Yan maliwanag walang pagbabago sa laman ng affidavit nitong si Ramil Madriaga. Maraming salamat, Debunk, sa iyong super sticker. Salamat po sa blessing. Ngayon, ano ba ang maaaring maging epekto nito, particular sa impeachment proceedings na kinakaharap ni Sara Duterte? Basahin po natin ang legal explainer ni Fiscal EJ. Nakapost po ito sa kanyang Facebook page na Fiscal EJ. Can a perjury case stop Madriaga from becoming an impeachment witness? Pwede bang pigilan ito si Ramil Madriaga para maging testigo sa impeachment? After Sara Duterte filed a perjury complaint against Ramil Madriaga on March 4, 2026, marami ang nagtatanong, ibig bang sabihin hindi na siya pwedeng tumestigo sa impeachment hearings? Short answer, hindi. Narito ang 4 na dahilan kung bakit tuloy ang pagtestigo ni Madriaga. Una, impeachment has its own constitutional process. The House of Representatives runs impeachment under its own constitutional authority. Ibig sabihin, kung gusto ng House na ipatawag ang witness, they can issue a subpoena.
A criminal complaint filed with a prosecutor does not control or stop a congressional proceeding. Magkaibang proseso yan. Ikalawa, competency versus credibility. This is a basic rule in evidence that many people confuse. A distinction must be made between competency and credibility. O sa madaling paliwanag, ano ang pagkakaiba ng competency at credibility? Competency, tanong, pwede bang tumistigo ang witness? Generally, yes. Kahit may criminal case pa ang isang tao, pwede pa rin siyang tumistigo as long as kaya niyang makakita, makaalala, at magsalaysay ng facts. In short, mga tol, sinasabi ni Fiscal EJ dito na kahit sinong tao pwedeng tumistigo as long na kaya niyang i-describe yung kanyang mga na-observe sa pamamagitan ng pagka nakita, nadinig, naramdaman, or using our general senses. Ngayon, punta tayo sa credibility. At dito na maaaring umi-strike ang kampo ni Sara Duterte. Kasi there is no more question about the credibility of about the competency of Ramil Madriaga. He is sane. No, maliwanag po na maayos po ang kanyang pag-iisip at base po sa kanyang mga sinabi sa affidavit niya, able po siyang i-describe kung ano yung mga personal na nangyari, nalaman niya, narinig niya, na-experience niya. Pero ulit, credibility. Ito na ngayon. Ito naman ang tanong, paniniwalaan ba siya? No? Dito pumapasok ang strategy ng perjury complaint. Hindi nito pinipigilan ng testimony. Ang target nito ay sirain ang credibility ng witness bago pa siya magsalita. Kaya ganun po yung naging aksyon marahil ng kampo, partikular nitong si Sara Duterte, to file a perjury complaint kay Ramil Madriaga para i-strike nito yung credibility ni Madriaga at sabihin sa harapan ng publiko, lalong-lalo na sa mga DDS, sinungaling yan. No, eto nga pinailan ko ng perjury. Para ma-inculcate na, maisaksak na sa isipan ng mga supporter niya at probably ng publiko na walang kredibilidad si Madriaga dahil may kasong kinakaharap na perjury. Another thing dito, sa pinapaliwanag ni Fiscal EJ, yung sub judice na tinatawag. The sub judice argument doesn't work here. No? Ibig sabihin, hindi pwedeng pigilan si Ramil Madriaga sa kanyang mga sasabihin sa impeachment if ever dumating ito sa court or even sa Committee on Justice, kahit ito ay may kinakaharap ng kaso sa hukuman. Kasi generally, kapag ang isang kaso ay nasa hukuman na, pinagbabawalan na ang parties involved na magsalita on the merits of the case. Pero dito, sinasabi ni Fiscal EJ, hindi pwedeng i-apply po iyon. Tuloy ko po yung binabasa natin. May nagsasabi, may kaso na, so bawal ng pag-usapan. But here's the problem. The complaint filed by Sara Duterte is still with the prosecutor's office. Wala pa sa korte ha. Ibig sabihin, wala pang case sa court. The sub judice rule generally applies to cases already pending before courts, not to preliminary investigations by prosecutors. What if, no, kung ito ay umabot na sa korte? Sana may paliwanag dito si Fiscal EJ. Pero meron nga, ito na. Even when cases are already in court, congressional investigations and impeachment proceedings may still proceed because they serve a constitutional function. Sa madaling paliwanag mga tol, hindi pwedeng pigilan ng kaso sa korte ang investigasyon na isinasagawa ng Kongreso or ang hearing ng isang impeachment complaint. No, hindi pwedeng gamitin. Sino kaya nag-advise kay Sara Duterte na pailan ng perjury itong si Ramil Madriaga for that purpose? Kaapat, what this move really is a legal strategy. From a litigation standpoint, this is a preemptive strike. The possible goal is to label the witness this early as sinungaling. So later, they can argue that the impeachment case is built on unreliable testimony. But the strategy also has a risk. If the witness welcomes the case, na naririnig po natin ngayon kay Attorney Raymond Palad, sinasabi niya na kapag ka nakarating na sa kanila ang complaint, sasagutin po nila ito at meron po silang mga ebidensya na magpapatunay na totoo ang sinasabi nitong si Ramil Madriaga. On the other hand, ang burden
of proving na nagsisinungaling itong si Ramil Madriaga ay na kay Sara Duterte. Kaya maganda po ito para sa atin ngayon mga tol dahil dito malalaman na natin kung talaga bang may katotohanan o kasinungalingan ang sinasabi ni Ramil Madriaga. The perjury complaint becomes a formal forum where evidence can be presented to prove that the statements are true. Yan. O balik po tayo dito po kay Attorney Raymond Palad. Dahil dito sa pagsasampa ng kasong perjury na to. Si Madriaga, sir, I know, gumugulong pa lamang. Simula pa lang gumulong itong impeachment complaint sa Kongreso. Kahapon lamang nag-vote sila dun sa sufficiency in substance dun sa dalawang complaint. But is Madriaga also going to be summoned, from what you understand? Will he be summoned by the Justice Committee in Congress? Wala akong nakikipag-unayan sa amin dyan kung iso-summon or what. Ang sabi lang namin, syempre, pag ikaw nag-affidavit ka at yung affidavit mo ginamit sa impeachment, naturally, there will come a time na ipapatawag ka niyan. Eh sabi naman niya, kahit saan ipatawag, sa ombudsman or sa Congress, sa Senado, handa naman daw siyang umarapat para panindigan yung salaysay niya. Despite the filing of this perjury, O, singit ako ulit mga tol, like naman tayo. Meron pa lamang tayong 331 likes out of 700 plus na manonood po natin. Huwag niyo po sanang kalimutang mag-dislike kung ayaw niyo mag-like. Pwede po yan. cyber libel, hindi niya daw iuurong yan kasi yun yung totoo eh. So, alam mo, para maging liable sa perjury, kailangan patunayan ng VP Sara na talagang false yung statement, malicious at hindi totoo. So, ang burden of proof niyan, na kay VP Sara para sabihin hindi totoo. And we have photos, we have videos, we have testimony. May nagtatanong, bakit nag-deny yung jail guard na wala raw ganong pangyayari kay Caramil? Hindi ko kayang sagutin yan, Siren Pablo, sapagkat unang-una, hindi ko napakinggan yung denial ng jail guard. Pangalawa, hindi ko naman alam kung ano po yung totoong nangyari, kaya nakabase lamang tayo sa sinasabi ni Attorney Raymond Palad. Pero kung papakinggan po natin yung sinasabi ni Attorney Raymond Palad, mali po yung jail guard. Dahil sinasabi nga po dito, kitang-kita sa CCTV na imbestigahan na nga po ng NBI. No? Tuloy po tayo dito. Evidence na magpapatunay na magkakilala sila. And yung press statement ni VP Sara, nabasa ko na inaamin niya na ang kakilala ni Ramil is si Attorney Kilala. So, alam mo yung nagdudugtong na at least inamin na magkakilala sila ni Attorney Kilala, I think ng Office of the Ombudsman ni Ryan Kilala, na sinasabi nga ni Ramil na doon din siya nagdala ng pera sa Timog. So, at least, inamin na rin dati, nagkaroon din ng pronouncement ang SILG na at one time dumalaw si VP Sara sa Annex 2, although may qualifying doon na na isang congressman, former congressman daw yung dinalaw. So, nadala na namin doon sa issue na dumadalo siya sa BJMP Annex 2. Anong purpose niya ron? As BP or as supporter or what? And uminamin na rin niya na ang kakilala daw ni Madriaga, si Attorney Kilala. So, malapit na and marami pa rin kami mga ebidensyang hawak na magpapatunay na hindi may tatanggi ni VP Sara na magkakilala sila at nagtrabaho talaga sa kanya yung tao as confidante, aid or alalay, Kaya whatever. parang isinubo ngayon ni Sara Duterte yung kanyang sarili sa kapahamakan dito sa pagpapail ng perjury. Kung ang nagsasabi ng totoo, si Ramil Madriaga. Pero kung hindi naman pala totoo sinasabi ni Ramil Madriaga, lalabas po ito. At mapapahiya tayong lahat. Kasi ako, naniniwala ako basically kay Ramil Madriaga eh. No? Pero katulad nga po nung sinasabi, ang pagpapatunay na sinungaling si Ramil Madriaga ay nasa kampo na ni Sara Duterte. Pero mukhang madali itong masasagot kagad ng kampo naman ni Ramil Madriaga dahil sinasabi nga dito may mga ebidensya sila. Ano-ano yung mga ebidensya na yan? Yung cellular phones. Babanggitin po dito sa interview na nung una akala ko nasa korte ng Manila Regional Trial Court. Pero hindi pala. Nasa evidence custodian pala ng PNP. 3 cellular phone po yon na naglalaman daw po ng call logs, text messages, videos, and photos proving that Sara Duterte and Ramil Madriaga ay magkakilala, no? At may komunikasyon sa isa't isa. Sinasabi ni Attorney Raymond Palad later dito sa interview na ito na may mga pagkakataon pa na bago pumunta sa lugar nag-uusap pa itong si Ramil Madriaga at Sara Duterte.
Yun yung titingnan natin. Pero ang worry dito mga tol, baka napakailamanan yung cellphone. Ganun pa man, kung napakailamanan yung cellphone, may mananagot dito at yun po yung PNP custodian. Pero sana, hindi po na-tamper o nawala yung mga laman ng cellphone. Sana hindi po ito pinakailaman ng PNP custodian dito sa pagkakataong ito. Yan ang hope natin, ano? Kasi kung hindi napakailaman, intact, kung totoo ang sinasabi ni Atty. Raymond Palad at Ramil Madriaga, tapos na ang laban para po sa kasong perjury nitong si Sara kay Madriaga. O, tuloy po tayo rito. Whether you call it, di ba? Although ang bagsag nga ng mga tao, bagman dahil siya nagdi-deliver ng pera. Pero sir, what is the nature of these pieces of evidence that you're talking about? Kasi I understand then that you are counting on 2 or 3 cell phone units that apparently are not even with you right now. They're with another court, if I got that correctly. Am I correct? Your evidence is in cell phone units that are currently under the custody of another court for another case. No, tatlong mobile po yung kinumpiska ng PNP Anti-Kidnapping Group. Nasa custody po siya ng PNP. Hindi pa po siya ng forensic examination. At gustong-gusto namin mabuksan yung mga phone na yun, especially yung iPhone 10, na naglalaman ng mga text messages ni Ramil at ni BP Sara, mga phone calls ni Ramil, at iba pang personalidad sa pamilya Duterte. Marami yung picture doon. And bukod doon sa mga photos na yun, no, meron din po kaming testimonial na mismo si Madriaga, dinadala niya yung mga farmers ng Maribeles. Maribeles Bataan, dinadala niya yan doon sa unit, sa building, sa condo building kung saan nakatira sa BP Sara. Hindi mo madadala yung mga farmers sa isang location kung hindi mo ka-text si BP Sara kung nasaan ka location tomorrow ng ganitong oras. So, yung mismo mga farmers na ito magpapatunay na nakikita nila nag-uusap yung dalawa. Hindi nga lang sila hinarap, di ba? So, paano mo papasinungalingan na hindi kita kilala? Alam ko kung nasaan ka mamaya, kung nasaan ka bukas, dadaling ko itong mga farmers. And pag nakuha namin yung phone na yon, mas lalong For context mga tol, may binabanggit na farmer si Atty. Raymond Palad no? Balikan natin yung post alalahanin natin yung post ni Pebbles Talakera tungkol dito. Noong mga panahong iyon, hindi pa nakakulong si Ramil Madriaga. And it happens na nakilala niya ang mga taga-Bataan na nagmamay-ari po ng mga lupa na yan, mga magsasaka sa madaling salita. At itong mga magsasaka po na ito, lumapit sa kanya, humingi ng tulong tungkol sa panghaharas at pang-aagaw, land grabbing kung tawagin, ng mga ng mga Chinese na di umano'y ang kasabwat dito kasama na tumutulong si Harry Roque. No? Kaya ang nangyari, dahil nga po sa panghaharas na yan na yung kanilang mga lupain ay naaagaw sa kanila, lumapit po sila, humingi sila ng tulong sa opisina ni Senator Erwin Padilla, hindi sila hinarap. At lumapit sila kay Vice President Sara Duterte, hindi rin sila hinarap. No? Ang sistema pala, ayon sa akusasyon nitong si Pebbles Talakera o sa post niya, ay parang mas pinanigan nitong si Sara Duterte ang grupo ni Harry Roque. No? Kaya hindi nila tinulungan si Ramil Madriaga. And ang nangyari pa, kinalaunan, yung grupo na yan ni Harry Roque ang gumawa po ng kaparaanan para po sampahan ng kasong kidnapping ito pong si Ramil Madriaga sa Manila City Regional Trial Court. And nung makulong na itong si Ramil Madriaga, dahil po sa kaso na yan, nagawa-gawa di umano ni na Harry Roque, humingi po siya ng tulong kay Sara Duterte sa kasong kanyang kinakaharap. At hindi po siya tinulungan. Doon na po nag-ugat marahil ang sama ng loob, ayon na rin po ito kay Raymond Palad, Atty. Raymond Palad, nitong si Ramil Madriaga kay Sara Duterte, dahil feeling daw niya, sa kabila ng mga tulong na ginawa ni Ramil Madriaga kay Sara Duterte, nang humihingi na siya ng tulong, pinabayaan po siya. O yan po yung konteksto kung bakit binabanggit ngayon dito ni Atty. Raymond Palad yung mga farmers. Itibay itong sinasabi namin. Although, few hours ago, naka-receive na ako ng mga screenshot ng mga text messages na magpapatunay na
mayroong communication connection si Madriaga at si Colonel Dennis Nolasco na binanggit dun sa affidavit. So hawak ko na yung mga screenshot na yan. Yung tinatanong ni Gerald kanina na si La Chica, kumusta na? Wala rin akong balita sa kanya pero sa pagkakaalam ko nananatili siyang nagbibigay ng protection at hepe ng BSPG, ano? Ng BSPG, Vice President BPSPG, Vice President Security Protection Group, no? At total nabanggit sila Chica sa akusasyon ni Ramil Madriaga sa kanyang affidavit. Meron silang mga pag-uusap at from time to time bibigay ng instruction itong dalawang kernel na ito, sila Chica at saka si Nolasco, kay Madriaga kung ano yung mga dapat gawin di umano sa mga confidential funds. O yan ha. In due time, ilalabas namin yan na magpapatunay ng relationship ni Ramil yan sa grupo ni Nolasco, nila La Chica. Yeah. Pero siyempre, antayin namin yung complaint ng perjury. Ito na yung opportune time para i-submit namin lahat ng mga text messages. Para pa sinungalingan yung sinasabi ng mga nakapaligid kay DP Sara na hindi namin kilala yan, di ba? So hawak na namin yung mga text messages na yan sa ngayon. Attorney, kumusta yung mga yung mga kamag-anak ng client nyo? Wala ba nakaharap sa kanila? Tumigil na po sa pag-aaral yung isang anak niyang naglolo. Siguro may mga DDS na nanonood sa atin ngayon, hindi lang makapag-comment kasi naka-hide na sila. Kasi nagtataka ako, 700 plus ang manonood natin, 400 lang ang likes. No? Kung hindi po kayo DDS, please mag-like po kayo. Salamat ha, salamat mga tol. Malaki kasi tulong talaga ng like. Katulad po niyan, hindi tayo nakikita ng iba po nating mga manonood na naka-live na. Eh kung regular gagawin niyo pong mag-like na mag-like, baka eventually maging mabait si YouTube, i-notify na kayo during our live streaming. Salamat po sa mga nagla-like mga tol ha. Kung hindi nyo tanggap yung pinag-uusapan natin, mga DDS na nanonood, mag-dislike po kayo. Kaso lang hindi na po nakikita ngayon sa YouTube yung dislike eh. So, dahil nga dito sa issue na to, umuwi na sa Yun dumami bigla naging 424 yung nag-like Wag po natin kalilimutang mag-like mga tol. province. Kahit ako pa walang direktang komunikasyon doon sa pamilya, pero I plan to visit them pagbalik ko po, makausap ko yung asawa sa kayong tatlong anak. Full support naman po yung mga Singit ako ulit. Sabi ni Kentot, dislike na ako. Okay yan, mag-dislike kayo. Kahit lahat kayo mag-dislike, pwede yan mga tol Kasi parehas lang ang effect niyan sa algorithm. No? Like or dislike, parehas lang po yan. Medyo masakit lang tingnan sa mata dahil dislike pero parehas lang po ang tulong niyan sa algorithm. anak sa ginagawa ng tatay nila, although may mga parating na yung iba't ibang grupo kung saan siya kasama dati na ang huling usapan ni Ramil doon sa isang kasama niya sa isang organisasyon is to quote yung words, yung salita ni Ramil may 500 million dito to 1 billion, name your price. You don't need to recut. Ito na. No? Yung pinaka punto ng ating talakayan ngayon. Napakinggan na natin. Halagang 500 milyong piso ang initial offer para lamang daw po wag magtestigo itong si Ramil Madriaga sa impeachment laban kay Sara Duterte. Ganoon na ba sila kataranta dito mga tol, natatakot? Na willing sila magbitiw ng at least 500 million pesos or name your price para lamang masigurado na hindi mag-a-appear as testigo si Ramil Madriaga? Basta wag ka lang magtestigo. Some words to that effect. Ganun yung parating sa kanya. Ganong amount. Basta name your price. Bahala ka. Sabi, hindi mo kinakailangan mag-rekan. Basta wag ka lang tumistigo. Sabi niya, Tony, tutuloy ko na yan. Sabi ni Delta Games, yung di daw mag-like, DDS. Oo! Yung mga hindi nagla-like sa ating programa, DDS kayo para kasing nakakahiya maging DDS mga tol. Nagtataka talaga ako. Bakit ang mga DDS, alam naman nilang DDS sila, pero pag tinanong sila, hindi ako DDS. Si Bong Suntay, tinanong siya, DDS po ba kayo? Tinanggi niya, hindi po ako DDS. Sino-sino yung mga tumanggi na hindi po sila DDS? I believe, pinost yun ni Atty. Jesus Palsis yung mga hindi nagla-like dyan, mga DDS kayo, nakakahiya maging DDS. Kasi bakit? Ultimo, mga personalidad na kilala, pag tinanong sila, DDS ba kayo? Tumatanggi sila Hindi daw sila DDS Eto sino-sino?
list of people who are not DDS because they said so. Sabi ni Rodante Marcoleta, tinanong siya, DDS po ba kayo? Hindi daw siya DDS. Si Congressman Kiko Barsaga, DDS ba kayo? Hindi daw siya DDS. Si Mayor Benjamin Magalong, DDS ba kayo? Hindi daw siya DDS. Si Malutikia, DDS ba kayo? Hindi daw siya DDS. Si Rowena Guansong, DDS ba kayo? Hindi daw siya DDS. Ang 18 Marines, DDS ba kayo? Hindi daw DDS. At si Bong Suntay, pinakabago sa lahat, DDS ba kayo? Hindi daw DDS. Nakakahiya ba maging DDS mga tol kung bakit itong mga personalidad na binanggit natin, tinatanggi nila na sila'y DDS? Hindi issue ang pera na yun, tutuloy natin yan. Kanino po yung sinabi yun? Kanino sinabi yun? Mismong si Ramil nakigamit ng phone doon sa BGNT kasi meron namang phone doon na pwedeng gamitin ng mga lawyers, ng mga detainee pagtatawag sa lawyers o sa kamag-anak. Meron siyang tinawagan na number na binigay ng misis niya, and it turned out yung number na yun, mga kasamahan niya. If I'm not mistaken, kasi wala akong notes I think kung hindi niya naging kasamahan to kung hindi niya naging classmate to sa College of Law, baka doon sa ISIP na nakausap niya na may pondo sila. Between 500 million to 1 B, name your price. So, kinontak yung misis niya. Yes, may group chat kasi itong mga kaibigan ni Ramil dito sa iba't ibang asosasyon at gusto nilang malaman yung lagay, tapos nag-iwan ng number yung isang ka-group chat. Then during the idalaw, binigay ng misis niya yung number, tinawagan ni Ramil yung number na to. Nung kausap niya, pinasa sa isang number, at yung nga sinasabi, merong budget dito. Name your price. And sabi nga niya, tuloy daw yung laban. Although kung sabi nga niya, si misis niya tatanungin, parang gusto nang tanggapin yan para wala ng problema. Pero yung mga anak, sabi nila, hindi papa, ituloy mo yan kasi the moment na gawin mo yan, wala nang maniniwala sa sinasabi mo. Kailan po ito, sir? Kailan po ito, sir? Yung phone call ni Ramil dito sa sinasabing napag-usapan yung pera, it happened before February 14, 2026. Nung tinanong ko siya, anong relevance niya, ba't tanda mo? Attorney, bago mag-Valentine's Day yun. Oo, bago mag-Valentine's Day yun. Sabi ni Mrs., tawagan mo itong mga numbers na to. So, bago lang yan. Screenshot po kayo noon, attorney? Wala po. Di ba? Hindi, tawagan po yun. Phone call. Ang sinasabi ko pong screenshot ng mga text messages na hawak ko ngayon lang is yung magpapatunay na mayroong relasyon, no? Connection si Madariaga and Colonel Dennis Nolasco. Pinag-uusapan nila yung uniform sa basketball tournament. Mahabang pag-uusap ni Colonel Nolasco at ni Madariaga. Ang ginagawa po kasi ganito ang magme-message si Colonel Nolasco doon sa isang cellphone na hawak ng misis ni Ramil, di pararating during the idalaw, pag-uusapan yung content, sasagot yung wife, doon nagko-communicate si Ramil to Nolasco, usapang basketball uniform, anong size ng damit ang ipapatahi ni Colonel Nolasco, yung design ng mga t-shirt. In fact, meron pa nga akong bank account ni Colonel Nolasco kung saan i-deposit yung pera para sa uniform. Meron na rin akong GCash number. So, kaya naming idugtong na magkakakilala yung taong yan, na kahit anong deny nila na hindi nila kilala si Ramil Madariaga, kaya po namin patunayan magkakakilala sila, kaya namin i-prove yan sa mga text messages. May bank account kami, may GCash number kami, na nanggaling mismo doon sa mga text messages na yun. Pero, sir, how... Okay, that's it mga tol. Mukhang malakas ang laban ng kampo ni Ramil Madariaga sa kasong perjury na isinampa nito pong si Sara Duterte kasi ang dami niya nga pong mga ebidensyang binabanggit po dito. Lalong-lalo na yung mga cellular phone na yan, with the exceptions dun sa nasa kustodiya ng PNP